Hi guys, for today's video i-share ko lang kasi I'm so overwhelmed kasi natapos na yung aming board exam kanina. And share ko lang yung mga experiences ko, experiences ko sa board exam. Actually, nung una, paano ba, excited ako dahil gusto ko na ding matapos itong exam na to kasi marami na akong mga gawain na hindi ko magawa kasi syempre tutok muna tayo dito sa board exam. Ayan, kung makikita nyo, ang dami kong mga nakasabit yan sa dingding hanggang dun sa dulo. Pero alam nyo ba, ang lumabas lang dyan, yung eminent, nalimutan ko pa. Mabuti na lang napatsyempo yung hula ko, which is yung eminent pala, with single M is, meaning ay famous. So, yun. Tumama naman. Thank you, Lord. Tapos, share ko lang, akala ko excited ako at handang-handa na. Pero pagdating ko dun sa testing center, hindi ko maintindihan. Naglagay naman akong piso dun sa sapatos ko. Pero kabadong-kabado ako. Hindi ako makapagsulat ng maayos. Nanginginig yung kamay ko. Kasi bali tatlong iskantro ng hawak namin. Isa for personal sheet. Kailangan namin mag-shade ng aming pangalan. Katulad ko ang haba ng pangalan ko. Hindi ko ma-shoot. Hindi ko maitama yung aking hindi ko maitama yung pag-shade ko dun sa box. So, hindi muna ako nag-shade. Tapos, wala pa kaming papel na pwede ako mag-practice kasi bawal kasi ang papel. Di ko man pwedeng isulat sa NOAA. Kaya, kinalma ko muna yung kamay ko. Tapos, susulat kami ng attestation kasi. Pag sulat ko ng attestation, hirap na hirap din ako. Kasi nanginginig nga yung kamay ko. Sabi ko, ulo, ano ba ito? Kala ko, excited na ako pero kabado din naman. Tapos, natagal yung kaba ko siguro mga 10 minutes na. Then kasunod nun magsasagot na kami ng Gen Ed. Hindi muna ako nag-shade sa Scantron kasi nga medyo hindi pa ako ganon kakalma yung kamay ko. So sinagutan ko muna. Kabado akong buklatin yung test questionnaire kasi baka mahirap. Pero swerte naman dahil medyo marami naman akong natatandaan sa mga nireview ko. Pero ang dami kong nireview ng mga pangalan ng mga literature writers, tsaka sa anong pangalan nito, sa art app, mga artist, mga painter. Yun, wala. Pero okay lang at least kumbaga, 'di ba? Hindi siya ganoon ka hindi siya ganoon ka sakit sa ulo until dumating na ang prop ed. Unang question pa lang, bulaga. Unang question pa lang, nilampasan ko na agad. Kasi, medyo kakaiba yung question. Kailangan na matinding comprehension and understanding. 3 hours yun, yung prop ed. Pero, okay naman, karaos naman. Antay na lang sa Mayo ng result. Good luck. So, anyway, yun. Ganun na nangyari. Tapos, bago pala kami pumasok, kwento ko lang na yung mga susunod na mag-exam, wag na kayong magdala ng cellphone. Wag na rin kayong magdala ng sobrang daming pagkain. Hindi nyo talaga makakain, maniwala kayo. Magdala na lang kayo ng sandwich. Wag na rin kayong magdala ng mga tissue kasi bawal lahat ng pwedeng sulatan, bawal. Yun, bawal. Wag na kayong magdala ng mga kung ano-ano kasi mahigpit na ngayon ang PRC. Iniwasan nila yung leakage. Iniwasan nila na magkaroon ng mga na malakakalabas or leakage nga. Bawal din yung relo. Oo, wag na kayo maglagay ng mga ganun kasi mabait naman yung mga proctor. Sinasabi naman nila yung oras. Yun. Good luck. Good luck sa mga susunod na magre-review. Simulan nyo ng gumawa ng mga flashcards and simulan nyo ng aralin ang konsepto. Hindi siya sakto yung lumalabas sa mga review center. Kailangan nyo intindihin. Pero, magaling naman yung kanilang mga sa konsepto. Yun. Magsimula na kayo mag-aral. Huwag kayo mag-cramming. Good luck. Nakatapos na kami.